Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Hayagang binalaan ng Iran ang Estados Unidos hinggil sa pagdaan ng mga barkong pandigma nito sa kipot ng Hormuz. Ang bantang ito ay naglalatag ng isang mapanganib na red line o linyang hindi dapat tawirin para sa militar ng Amerika na nagpapataas ng tensyon sa gitnang silangan sa isang critical na antas sa pagitan ng dalawang bansa. Ang matapang na hakbang na ito ng Tehran ay nagpapakita ng lumalakas na impluwensya ng radikal na paksyon sa loob ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Matagal ng layunin ng puwersang ito na tuluyang palayasin ang presensya ng militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Sa kabila ng mga nakaraang matitinding pinsala sa kanilang puwersa, nakikita nila ito bilang pagkakataon upang igiit ang kanilang kapangyarihan. Sa kasalukuyan, patuloy ang negosasyon ng Iran sa pamamagitan ng Oman bilang tagapamagitan. Gayunpaman, mariing ipinaalam ng Washington na hindi kailanman tatanggapin ng Estados Unidos ang anumang paghihigpit na ipapataw ng Iran sa malayang paglalayag sa kipot ng Hormuz. Kasama rin sa tinatanggihan ng Amerika ang tangka ng Tehran na maningil ng bayad o buwis sa mga barkong dumaraan sa naturang estratehikong ruta. Sa kabila ng matitigas na pahayag ng Iran, naniniwala ang mga eksperto na mahihirapan ng Tehran na aktwal na harangan ang US Navy kung magpapasya ang Washington na magpadala ng mga barkong pandigma. Matatandaang noong Abril ng taong 2026, sa gitna ng matitinding labanan, matagumpay na nagpadala ang Pentagon ng 2 guided missile destroyer sa napakahalagang kipot na ito nang walang sagabal. Ayon sa mga analista, ang paglalatag ng Iran ng mabibigat na tuntunin ay isang estratehikong hakbang upang subukan ang administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Nais malaman ng Tehran kung pipiliin ba ni Trump ang muling pagbuhay sa armadong tunggalian o hahanap siya ng diplomatikong solusyon upang mapababa ang tensyon kahit nangangahulugan ito ng pansamantalang pagpapahintulot sa mga limitasyon ng Iran sa rehiyon. Ano man ang maging desisyon ni Pangulong Donald Trump sa hinaharap, naniniwala ang mga eksperto na may malaking bentaha na ang Iran. Ayon kay Jonathan Panikov, isang dating mataas na opisyal ng paniktik ng Estados Unidos, ang pangunahing resulta ng sitwasyong ito ay ang pagkakaroon pa rin ng Iran ng malawak at de facto o aktual na kontrol sa kipot ng Hormuz na magpapalakas sa kanilang posisyon sa anumang negosasyon. Ayon sa isang opisyal ng Estados Unidos, papayag lamang ang administrasyong Trump sa anumang kasunduan sa kipot ng Hormuz kung titiyakin ng Iran na walang ipapataw na bayarin sa mga barko. Bukod dito, dapat ding walang anumang pagharang sa malayang paglalayag ng alinmang bansa. Binigyang diin din ng opisyal na ang anumang itatatag na ruta sa ilalim ng kasunduan ay magiging pansamantala lamang. Bilang tugon sa diplomatikong usapan, nagpahayag ang isa pang opisyal ng Estados Unidos ng isang mahalagang alok. Handa raw alisin ng Washington ang blockade sa mga daungan ng Iran kung muling bubuksan ng Tehran ang kipot ng Hormuz nang walang anumang balakid o banta sa mga komersyal na barko. Ang hakbang na ito ay nagpapakita na bukas pa rin ang Amerika sa pagbibigay ng diplomatikong insentibo sa Tehran. Noong ika-6 ng Agosto, inamin ni Pangulong Donald Trump na ang kasalukuyang sitwasyon ay nananatiling walang tiyak na direksyon dahil sa umiiral na blockade ng Amerika. Kinilala rin ng Pangulo ang panganib na dulot ng kakayahan ng Iran na magpasabog o maglagay ng mga pandagat na mina. Ayon sa kanya, kahit isang natitirang mina lamang ay sapat na upang magdulot ng malaking panganib sa mga mamahaling barko ng US Navy. Matatandaang nagkaroon ng kasunduan si Trump at ang Iran noong Hunyo para sa muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz upang bigyang daan ang mas malalim na negosasyon at tuluyang wakasan ang labanan. Gayunpaman, ang kasunduang ito ay mabilis na gumuho matapos akusahan ng Estados Unidos ang Iran ng pag-atake sa ilang barko upang patunayan at igiit ang kanilang ganap na kontrol sa estratehikong daan ng pandagat na ito. Batay sa mga detalye, ang kasalukuyang burador ng kasunduan ay naglalayong magtatag ng pansamantalang 2 linya para sa nabigasyon. Ang linya para sa mga papasok na barko ay ilalagay malapit sa teritoryo ng Iran, habang ang linya para sa mga papalabas na barko ay malapit naman sa Oman. Gayunpaman, ang panukalang ito ay nangangailangan pa rin ng formal na pag-aproba mula sa pinakamataas na mga pinuno sa Tehran. Kung sakaling maaprubahan ang kasunduan, malaki ang maitutulong nito sa muling pagpapadaloy ng supply ng enerhiya sa buong mundo at sa pagbawas ng presyur sa pandaigdigang ekonomiya. Sa kabila nito, labis ang pag-aalala ng mga bansang Arabo sa Gulf na nagluluwas ng langis.
Natatakot sila na ang kasunduan ay magbibigay sa Iran ng permanenteng kontrol sa rutang siyang pangunahing haligi ng kanilang pambansang ekonomiya. Sa kabilang banda, ang mga diplomat ng Iran na nasa ilalim ng matinding presyur mula sa makapangyarihang IRGC ay nagigiit na kailangan ang mas konkretong mga hakbang bago tuluyang buksan ang kipot. Kabilang sa kanilang mga hinihingi ang agarang pagpapagaan ng mga parusang pang-ekonomiya sa industriya ng langis ng bansa, pati na rin ang tuluyang pag-alis ng blockade ng Estados Unidos sa mga daungang pandagat ng Iran. Ayon sa ulat ng ahensya ng balitang Fars sa Iran, balak ding ipagbawal ng Tehran ang pagdaan ng mga barko ng Israel bukod sa mga barkong pandigma ng Estados Unidos. Ang pagbabawal na ito ay maaari ring palawigin sa mga barko o kargamentong may kaugnayan sa mga aktibidad laban sa mga kaalyadong milisya ng Iran sa rehiyon. Bukod dito, hihilingin din ang kabayaran mula sa mga bansang nagdulot ng pinsala sa kanila noon. Inilahad din ng ulat na ang pamahalaan at militar ng Iran ang magiging responsable sa pamamahala ng trapiko sa Kipot. Upang maisakatuparan ito, nagtatag ang Tehran ng Persian Gulf Strait Authority at inatasan ang mga barko na magparehistro at kumuha ng insurance. Agad naman itong pinatawan ng parusa ng Estados Unidos na nagbabala rin sa mga shipping company na huwag makipag-ugnayan sa naturang ahensya. Upang maunawaan ang lalim ng issue, mahalagang balikan ang kasaysayan ng presensya ng Estados Unidos sa rehiyon na nagsimula pa noong taong 1971. Ito ay matapos kunin ng Washington ang kontrol sa dating base ng Britanya sa Bahrain na naging himpilan ng tanyag na Fifth Fleet. Sa paglipas ng mga dekada, lumawak ang puwersa ng Amerika at umabot sa 30,000 sundalo sa rehiyon ng Gulf. Gayunpaman, ang mga kamakailang serye ng pag-atake ng Iran laban sa mga pasilidad na ito ay nagpuwersa sa Pentagon na baguhin ang kanilang estratehiya. Napilitan silang ilipat ang kanilang mga sundalo at kagamitang militar sa mga base sa labas ng Gulf na mas ligtas mula sa mga direktang pag-atake ng Iran. Ang pagbabagong ito ay nagpapakita ng malaking epekto ng tunggalian sa kakayahan ng Amerika na mag-deploy ng lakas militar. Ayon kay Rosemary Kelanik, isang direktor sa Defense Priorities, matagumpay na nalimitahan ng Iran ang epektibong pagpapakita ng lakas militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Mula pa sa simula ng labanan, naging malinaw ang deklarasyon ng Tehran na magsisimula ang isang bagong yugto kung saan sila na ang may hawak ng kontrol sa kipot ng Hormuz. Itinuturing nila itong mahalagang haligi ng kanilang pambansang seguridad. Dahil sa lumalalang banta, ang mga bansang Arabo sa Gulf ay mabilis na naghahanap ng mga alternatibong paraan upang mabawasan ang kanilang pagdepende sa kipot ng Hormuz. Kabilang dito ang pagpapalawak ng mga pipeline ng langis patungo sa Red Sea at Gulf of Oman, gayon din ang pag-iimbak ng langis sa ibang bansa. Ngunit naniniwala sila na kung walang tunay na kapayapaan, maaari pa ring targetin ng IRGC ang mga ito. Sa kabuuan, ang sitwasyon sa kipot ng Hormuz ay nananatiling isang napakakritikal na usapin na maaaring magbago sa takbo ng pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Ang linyang iginuhit ng Iran laban sa mga barkong pandigma ng Estados Unidos ay hindi lamang pagsubok sa kapangyarihan ng Amerika, kundi isang malaking hamon sa katatagan ng buong daigdig. Isang hindi kapani-paniwala at dramatikong sagupaan sa himpapawid ang naganap kamakailan kung saan ang isang Russian Orlan, 10 reconnaissance drone ay nagawang mauto at mapag-iwasan ang 2 Ukrainian interceptor drone na nagresulta sa aksidenteng pagbabanggaan at pagsabog ng mga ito sa mismong ere. Ang balitang ito ay mabilis na naging sentro ng talakayan sa mga eksperto sa militar dahil sa pambihirang maniobra ng Russian drone. Ang nakakamanghang insidenteng ito ay ibinunyag noong ika-6 ng Agosto sa isang panayam ng Russian Defense Television kay Alexei Ivanov, ang sundalong nagpapatakbo sa Orlan, 10 reconnaissance UAV. Bagamat hindi binanggit ang eksaktong oras at lokasyon ng sagupaan para sa seguridad, malinaw na ipinakita nito ang matinding tensyon at ang antas ng taktikal na digmaan na nagaganap sa pagitan ng dalawang bansa sa kasalukuyan. Ayon sa salaysay ni Ivanov, hinabol ng 2 Ukrainian hunter drone ang kanyang Orlan 10 at ginawa niya ang lahat upang makatakas sa panganib. Nagpatuloy ang kanilang habulan sa loob ng halos 10 minuto sa ere. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon dahil sa matinding pressure at mabilis na takbo, nagkamali ang isa sa mga humahabol na drone at nabangga ang kanyang kasama na nagdulot ng agarang pagsabog nito sa himpapawid. Ang buong pangyayari ay nakuna ng video mula sa kamera na nakakabit mismo sa Russian UAV.
Sa nakuhang footage, malinaw na makikita ang dalawang interceptor drone ng Ukraine na mabilis na sumunod sa likod ng Orlan 10. Isang itim na UAV ang biglang lumiko pakanan, halos sumayad sa katabi nitong puting drone na nagbabadya ng isang napakadelikadong sitwasyon sa pagitan ng dalawang magkakamping sasakyang panghimpapawid sa ere. Ilang sandali matapos ang mapanganib na paglapit na iyon, ang puting drone naman ang biglang kumilos pakanan na naging sanhi ng isang malakas na pagsabog sa himpapawid. Agad na nawala sa screen at sa paningin ang dalawang Ukrainian UAV habang ang Orlan 10 ng Russia ay nagtamo lamang ng kaunting pinsala sa katawan nito at nagpatuloy pa rin sa paglipad upang tapusin ang kanyang orihinal na misyon nang walang malaking aberya. Ibinahagi rin ni Ivanov na upang maiwasan ang mga pag-atake ng kalaban, kinailangan nilang magsagawa ng mga biglaan at matatalas na maniobra sa ere. Sa tuwing susubukan ng mga Ukrainian drone na bumangga, mabilis na ibinababa ng Russian team ang altitude ng Orlan, 10 o kaya naman ay bigla itong ipinapaliko ng napakatalas. Ang mga taktikang ito ang naging susi upang tuluyang malito at sumala sa kanilang target ang mga kalaban. Paulit-ulit naming ginawa ang mga pag-iwas na iyon sa buong panahon ng aming engkwentro hanggang sa tuluyan ng magkamali at gumawa ng seryosong desisyon ng aming mga kalaban, pahayag ng sundalong Russian. Ang estratehiyang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng kasanayan ng operator sa pagkontrol ng UAV sa ilalim ng matinding pressure kung saan ang bawat segundo at bawat maliit na desisyon ay maaaring magtakda ng tagumpay. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag o komento ang panig ng militar ng Ukraine hinggil sa kumakalat na video na ito ng kanilang pagbabanggaan. Ang pananahimik na ito ay nagbibigay daan sa iba't ibang haka-haka sa media, ngunit para sa mga analyst, ito ay isang malinaw na patunay na ang digmaan ng mga drone ay patuloy na nagiging mas komplikado at nangangailangan ng mas alta na antas ng kasanayan sa bawat panig. Ang Orlan 10 ay idinisenyo at binuo ng Special Technology Center o STC na matatagpuan sa lungsod ng St. Petersburg sa Russia. Ang pangunahing layunin ng paglikha sa drone na ito ay upang magsagawa ng iba't ibang mahahalagang misyon tulad ng aerial reconnaissance, paghahanap at pagliligtas, pagsasanay sa labanan, radio signal detection, at maging ang electronic jamming laban sa mga sistema ng komunikasyon ng kaaway sa battlefield. Ang drone na ito ay may maximum take-off weight na 15 kilo at kaya nitong magdala ng hanggang 6 na kilong kagamitan tulad ng mga high-definition camera at iba't ibang uri ng sensors. Bukod dyan, nilagyan din ito ng parachute system para sa ligtas na pagbawi pagkatapos ng bawat misyon na nagpapadali sa mabilis na muling paggamit nito sa mga susunod na operasyon nang hindi nagkakaroon ng malaking pinsala sa katawan nito. Pagdating sa bilis ng paglipad, ang Orlan 10 ay kayang umabot sa maximum speed na 150 kilometro bawat oras. Meron din itong kahanga-hangang flight range na umaabot sa 600 kilometro at combat radius na 100 at 10 kilometro na nagbibigay daan dito upang mag-opera sa napakalalayong distansya mula sa base nang walang anumang malaking aberya o problema sa signal at komunikasyon sa mga operator. Isa pa sa mga kahanga-hangang katangian ng Orlan, 10 ay ang kakayahan nitong lumipad sa taas na hanggang 5,000 metro at manatili sa himpapawid sa loob ng 16 hanggang 18 oras. Ang ganitong mahabang operational time ay napakahalaga para sa pangmatagalang pagsubaybay sa mga galaw ng kalaban na nagbibigay sa mga ground commander ng real-time na impormasyon sa mahabang panahon ng walang patid sa operasyon. Ang katawan ng Orlan 10 ay gawa sa advanced composite materials na hindi lamang nagpapababa ng kabuuang timbang nito kundi nagpapaliit din sa radar cross-section nito sa himpapawid. Dahil dito, ang drone ay nagiging lubhang mahirap makita o matukoy ng mga karaniwang air defense radar system ng kalaban na nagbibigay dito ng karagdagang proteksyon habang nagsasagawa ng mga mapanganib at lihim na misyon sa ere laban sa kalaban. Dahil sa maliit na sukat nito, composite fuselage at tahimik na makina, ang Orlan 10 ay naging isa sa mga pinakamahirap na target para sa mga air defense system ng Ukraine sa kasalukuyan. Ang katangiang ito ay ginagawa itong isang napaka-epektibong tool para sa tactical na reconnaissance kung saan ang pagiging tago at hindi mapapansin sa kalangitan ay ang pinakamahalagang salik para sa tagumpay ng bawat misyon na isinasagawa. Bukod sa pagiging mahirap matukoy, ang disenyo ng Orlan 10 ay hindi masyadong komplikado, mura ang produksyon at napakadaling patakbuhin ng mga sundalo.
Kaya nitong lumipad ng lampas sa abot ng mga anti-aircraft machine gun, habang ang paggamit ng mga mamahaling missile system para lamang pabagsakin ito ay itinuturing na hindi praktikal at masyadong magastos para sa kahit na anong hukbo na lumalaban sa kasalukuyang digmaan. Sa mga aktual na operasyon sa field, ang bawat unit ng Orlan, 10 ay karaniwang ipinapadala sa mga grupo na binubuo ng 2 hanggang 3 drone nang sabay-sabay. Ang ganitong taktika ng pagpapadala ng magkakasama ay nagbibigay daan para sa mas komprehensibong saklaw ng misyon, kung saan ang bawat drone sa grupo ay may kanya-kanyang nakatalagang tungkulin upang suportahan ang isa't isa habang lumilipad sa teritoryo ng kalaban. Sa estratehiyang ito, ang unang drone ay may tungkuling magsagawa ng reconnaissance sa altitude na 1,000 hanggang 1,500 metro sa ere. Mula sa taas na ito, maaari nitong kumuha ng malilinaw na larawan at video ng mga posisyon ng kalaban na agad namang ipinapadala sa command center ng militar para sa agarang pagsusuri at pagpaplano ng kanilang mga susunod na hakbang sa larangan ng digmaan. Ang ikalawang drone naman ay nagdadala ng mga kagamitan para sa electronic warfare upang manggulo o mag-jam ng mga signal ng kalaban sa buong lugar. Samantalang ikatlong drone ay nagsisilbing data relay link na nagpapadala ng lahat ng nakalap na impormasyon pabalik sa control station. Ang ganitong sistema ay nagsisiguro na ang komunikasyon ay mananatiling matatag at ligtas mula sa anumang panghihimasok o pag-atake. Madalas na pinupuri ng mga sundalong Russia ng mahabang oras ng paglipad at malawak na saklaw ng operasyon ng Orlan 10. Ayon sa kanila, kaya nitong marating ang mga liblib na lugar na hindi kayang maabot ng ibang mga modelo ng UAV sa kasalukuyan. Ang kakayahang ito ay nagbibigay sa kanila ng malaking bentahe sa labanan, lalo na sa mga malalawak at mahihirap na teritoryo kung saan limitado ang iba pang paraan ng pagsubaybay. Ang kamakailang pangyayari kung saan nagbanggaan ang 2 Ukrainian drone habang hinahabol ang isang Orlan 10 ay nagpapakita lamang na ang digmaan sa himpapawid ay hindi lamang nakasalalay sa teknolohiya kundi pati na rin sa diskarte at kasanayan ng mga operator sa pagkontrol nito.